karagdagang seguridad sa West Philippine Sea at ang pagkundira ni Pangulong Marcos Jr. laban sa China sa kanyang pagdalo sa ASEAN Summit, ating pag-uusapan kasama si Undersecretary Alexander Lopez, ang tagapagsalita ng National Maritime Council. Yusek Lopez, magandang tanghali po. Hi, magandang tanghali sa inyong lahat at sa ating tagapakinig. Yusek, ano po ang mga pangunahing dahilan sa pagtriple ng mga patrol ng Pilipinas sa West Philippine Sea? Okay, bago ang lahat, magbigay lang sana ako ng isang konteksto para mas madaling maunawaan natin lahat kung gaano kalaki ang West Philippine Sea sa kabuuan. Kasi meron tayong land-east-to-water ratio na 1:7. Sa 1 kilometro kwadrado ng lupa, meron tayong 7 kwadradong kilometro ng karagatan. Ang West Philippine Sea naman ay halos 1/4 o 1/4 ng buong kalakhang karagatan ng Pilipinas. Kaya sa aming press briefing na tinunda kahapon, third quarter press briefing, nabanggit namin na sa aming Maritime Domain Awareness Patrol or Operation sa West Philippine Sea, ang paraan ng paggamit namin ng mga barko, eroplano at intelligence surveillance at reconnaissance systems ay epektibo nating napatrolyahan ang kabuuan ng West Philippine Sea ng mahigit pa na 3 beses. At ito ay kaunting mas mataas base sa ating second quarter Maritime Domain Awareness Patrol. Yusek, ano po yung layunin ng pinalawak na Maritime Domain Awareness Operations at paano po ito nakatutulong sa transparency policy ng administrasyon? Okay. Ang pangunahing layunin ng pagpapalawak ng ating MDA operations ay unang-una upang makita at malaman ang mga ano-anumang gawain ng mga dayuhang barko, lalong-lalo na ang bansang China sa ating karagatan. Dito, malaya nating madadocument ang kanilang mga illegal na gawain para sa tamang reaksyon ng ating gobyerno. At tungo na din ito sa ating tinatawag na transparency policy para sa kaalaman ng ating publiko, lokal man o international o external audience. Yusek, sa inyo pong monitoring, gaano kalaki yung naging epekto ng karagdagang barko at eroplano sa pagbabantay at pagresponde sa mga insidente sa West Philippine Sea? Tulad ng aking nabanggit, sa mas malawakang paggamit ng ating mga kagamitang pandagat, eroplano at ISR systems, mas mapapaigting din natin ang ating pagpaplano at pagresponde sa mga insidente sa West Philippine Sea. Yusek, pwede niyo po bang ibahagi sa amin kung anong klase ng mga aktibidad ng foreign vessels, partikular ng China Coast Guard at People's Liberation Army Navy ang inyong namomonitor sa kasalukuyan? Well, sa kasalukuyan ng ating namomonitor ay yung presensya ng kanilang China Coast Guard, ang kanilang maritime militia sa lugar ng sa Bao de Masinloc, Scarborough Shoal, sa KIG o Island Group sa Pag-asa Island, sa paligid ng Pag-asa Island. At meron din tayong namomonitor na barko ng kanilang TLA Navy. At sa kanilang mga ginagawa, actually, pinapaigting lang ang kanilang presensya sa ating lugar para sabihin siguro sa publiko o sa kanilang domestic audience na hindi sila umalis na sa West Philippine Sea at patuloy pa rin nilang inaangkin yun. Pero ito ay ating pinabubulaan by coming up with our own report to the public. Yusek, paano po tinitiyak ngayon ang seguridad at kaligtasan ng mga personnel ng bansa habang nagpapatrolya sa mga lugar na malapit sa presensya ng mga barko ng China? Well, una-una, pinag-iking pa rin natin ang pagpapatrolya ng ating Philippine Coast Guard, ng ating Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, particularly pagsuporta sa ating mangingisda. Kasi meron tayong programa ng ating Pangulo, ang tinatawag na Kadiwa para sa mga bagong bayaning mangingisda. Ang ating Coast Guard, ang ating BFAR ay nagdadala sa kanila ng mga ayuda, ng pagkain, gasolina, tubig, para mapaigting nila ang pangingisda doon sa ating karagatan na tinatagurin atin. So, sinasabi natin sa ating mangingisda, ituloy nyo
ang inyong pangingisda dahil nandun ang ating gobyerno para suportahan kayo. So ganun din ang Philippine Navy, nagko-conduct sila ng tinatawag nating sovereignty patrol or showing the flag para ipakita rin na hindi natin pinapabayaan ang ating malawakang karagatan, especially sa West Philippine Sea. Yusek, ano naman po ang mga susunod na hakbang ng NMC para lalo pang mapalakas ang maritime defense at surveillance sa mga susunod na buwan? Again, katulad din sinabi ko kanina, meron tayong programa, especially ng Coast Guard, ng BFAR, at ang ating handatahan, especially ating Philippine Navy and Philippine Air Force, na patuloy silang mag-conduct ng kanilang presensya, patrolya, para mapakita rin natin, especially sa ating mga mangingisda, nandun tayo at hindi natin sila pinapabayaan. At the same time, nagpapadala rin tayo ng mensahe sa ating publiko at sa external audience na we are not really, our presence still being there and felt by our people. Yusek, sa ibang usapin naman po, ano na po ang tugon o posisyon ng National Maritime Council sa plano ng China na gawing nature reserve ang Scarborough Shoal na malinaw na bahagi ng ating exclusive economic zone sa West Philippine Sea? Well, ang unang-una, yung nagpalabas sila ng yung kanilang State Council na inaaprubahan nila yung pagdideklara ng Baha de Masinloc na Nature Reserve. Nagpadala kaagad ang ating Department of Foreign Affairs ng diplomatic protest condemning yung pag-establish o pag-aproba ng kanilang Nature Reserve. At ito din ay sinundan natin ng pagpapagawa ng National Maritime Council Statement na hindi rin natin pinapayagan o nag-aproba sa pagdideklara ng China as na Nature Reserve. Dahil ito ay labag sa batas, international law, at ito ay also labag din sa 26 arbitral ruling. In fact, sinasabi nga doon sa arbitral ruling, yung damage na ginawa ng China doon dahil sa kanilang malawak na pag-harvest ng giant clams ay nakapagdulot ng environmental damage, in fact, doon sa Scarborough Shoal area o Baha de Masinloc area. Yusek, sa inyo pong pananaw, paano po maaapektuhan ng naturang nature reserve plan ng China ang soberanya at karapatan ng Pilipinas sa pangingisda at pangangalaga ng yamang dagat sa Baha de Masinloc? Well, pagdedeklara kasi nila yun, may maraming implikasyon. Merong legal at regional implication. Pag sinabing legal, ito ay violation of the UNCLOS, yung United Nations Convention of the Law of the Sea and the 2016 ruling, arbitral ruling. At ito rin ay may environmental and resource implications. Kasi yung label ng sinasabing nature reserve is actually ay deceptive, no? Kasi katulad ng ginawa nila doon sa mischief reef, kunyari sabi nila na fisherman's shelter lang daw. Pero later on, ginawa nila itong malaking occupation island at naging military outpost in Pacom. So pwede nilang gawin din ito sa Baha de Masinloc. They can use it for continued occupation and maybe for other military purposes. At ito na rin ay nagiging rason nila para pagbawalan ng ating mga mangingisda na mangingisda doon sa lugar na yon. Actually, ang lugar na yun ay tinatawag natin na traditional fishing ground ng Pilipinas, no? Hindi lang actually Filipino fishermen, even Vietnamese and Chinese fishermen they can fish kasi traditional fishing grounds yun as declared by the 26 arbitral ruling. Pero ang ginawa nila ay para bang wala na pwedeng mangisda doon. Kaya pinagbabawalan nila lahat kung sino man yung pwedeng mangisda doon sa Baha de Masinloc. Yusek, may mga iba po bang hakbang na pinagpaplanuhan o ipinapatupad ng NMC kasama ang AFP at PCG para tiyakin na hindi magagamit ng China ang nature reserve bilang paraan para palakasin pa ang kanilang presensya sa lugar? Unang-una,
we take cognizance yung ginawa nilang declaration of the Baho de Masinloc as a nature reserve. Pero despite that, patuloy pa rin natin sinasabi sa ating mangingisda na mangisda kayo doon. Kasi in that way, we can ascertain our presence, no? At ganun din ang ating gobyerno through the Coast Guard and our BFAR. Pag nandun yung ating mga isda, patuloy na susuporta natin sila at hindi natin sila pababayaan. No? At ganun din ang ating militar, we will be still conducting our regular maritime domain awareness patrols. We will show the flag. At ang maganda dito dahil ang ating treaty ally partners, like-minded partners, ay gumagawa tayo ng tinatawag na multilateral cooperative activities. So meron tayong mga joint patrol exercises with the other navies like the US, South Korea, Canada, and even New Zealand. So with this platform, napapakita natin na atin ang lugar at tayo ay malayang nakapagpatrolya, na-enforce natin ang ating law in the particular area. Yusek, kinundi na din po ni Pangulong Marcos Jr. ang lahat ng mga agresibong hakbang ng China sa ating teritoryo sa kanyang pagdalo sa ASEAN Summit. Ano po ang masasabi ninyo dito? Unang-una, the National Maritime Council in particular ay are in full support this mensahe statement ng ating presidente during the ASEAN Summit. At ang mensahe no na the Philippines is committed in securing what is really rightfully ours. At any action by any nation that aims to diminish or dismantle the sovereignty of the Philippines and sovereign rights shall be condemned by no less than by our National Maritime Council. Yusek, ano po sa tingin ninyo yung magiging epekto ng pagkundi ng ito ni Pangulong Marcos Jr. sa China? Alam mo, maganda yung yung mensahe, yung statement ng pagkundi ng ating Pangulo kasi it carries diplomatic, strategic, and domestic implications. If you may allow, I'll just briefly cover them. No? Pagdating sa diplomatic and regional implications, ito ay ang mensahe ng ating Pangulo ay pagpapalakas ng tinatawag nating ASEAN solidarity dahil ni-raise niya ito sa ASEAN level. Yung Pilipinas ay nire-reinforce niya yung collective responsibility ng among Southeast Asian nations para to uphold regional peace and stability. Ang mensahe din ng ating Pangulo, categorically sinasabi niya, ina-highlight niya yung non-compliance ng China, especially yung sa 2002 declaration of the conduct of parties in South China Sea in the 2016 arbitral ruling. At meron ding diplomatic signaling sa ating mga treaty allies and partners. The President sent a strong message with our dialogue partners like the US, Japan, and Australia that the Philippines is taking a principled stand for rules-based order at encouraging greater alignment and support towards our cause. Pagdating naman sa political and domestic implications, yung pangungusap o mensahe ng ating presidente ay sinasabi niya that the president is asserting presidential leadership. Yung move na to ay pinoproject natin presidente na he is decisive and a principled leader defending Philippine sovereignty. At ito ay nagre-resonate strongly with our domestic public, and towards strengthening national unity. Also, pinapaigting din ang trabaho o mandato ng ating mga department concerned like the Coast Guard, the DND, in crafting coherent and assertive maritime policy towards an effective maritime governance. And also, meron tayo tinatawag na public legitimacy and strategic messaging by the president condemning yung China's aggression. It enhances public confidence na yung gobyerno natin ay on top of the situation.
and we are coming up with true and effective foreign policy direction. So in short, sinasummarize natin ito na still it is a strategic, diplomatic, and inflection point, no? That the Philippines is a norm defender of in the Indo-Pacific. It reframes the China issue ay hindi lang environmental, but also a rules-based issue and integrity concern. At also, siguro, mensahe niya yun ay solidifying our or Manila's leadership role in ASEAN's maritime governance agenda. So napakaganda talaga yung pagkondena ng ating Pangulo. At ni-raise niya yun sa level ng ASEAN. Yusek, mensahe nyo na lang po sa ating mga kababayan na nanonood po sa ating programa. Siguro may clean na lang, no, na again, yung tinatahak natin ngayon, especially yung ASEAN chairship natin sa ASEAN, no? Sinabi nating Pangulo at sinabi niya rito na the Philippines again will never cede even a square inch of our territory, and we will address any dispute through peaceful means and through diplomatic channels and mechanisms. So sa ating mga kababayan, especially sa ating mga mangingisda, lalo sa ating mangingisda, tuloy-tuloy po ang ating aktibidades sa West Philippine Sea. Nandun po ang inyong gobyerno. Patuloy po tayo magbibigay ng mga kaukulang suporta, gasolina, pagkain, tubig, para yung inyong livelihood ay tuloy-tuloy din. At ating presensya ay mapanatili at hindi yung presensya ng China ang magpaghari sa ating karagatan na tinaguri natin sa atin. So let's rally behind the flag. Let's believe in our president. Let's have a trust in our government that the stability of our country and the region is in good hands. So yun lang siguro nating mensahe. Alright, maraming salamat po sa inyong oras. Undersecretary Alexander Lopez, ang tagapagsalita ng National Maritime Council.